4 p.m. we're bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Regina Lay. Some stories for watching this Wednesday, March 11. In his address at a special plenary session at the United Nations General Assembly in New York, President Bongbong Marcos called for a de-escalation in the Middle East as the regional conflict drags on into its second week. Marcos urged the international community to exercise restraint and push for an immediate ceasefire, not just in the Middle East, but in every other war-torn region. He also took the opportunity to lobby for a non-permanent seat for the Philippines on the UN Security Council, citing the country's various contributions since the UN was founded. The Philippines is ready to be part of the solution, the president said. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. We call for urgent and much-needed action for peace in the Middle East, in the Ukraine, in Sudan, the DRC, the Sahel, Yemen, and Myanmar. Their people continue to live in fear and in despair. These tragedies need to stop. Innocents must be protected, and their basic needs immediately provided. We lodged our candidature mindful that a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations and so of humanity. Well, speaking of the Middle East conflict, oil prices sank on Tuesday to the relief of many. Brent crude, the international benchmark, lost more than 10%, settling below $90 a barrel. That's after member countries of the International Energy Agency met to talk about potentially releasing their emergency stocks. Still, President Marcos said they are talking to several countries to diversify our supply, though he didn't specify which countries these are. He also said he will certify as urgent the bill pending before Congress that seeks to give him emergency powers to suspend fuel excise taxes. Yung pagsara ng Straits of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far. So, so in terms of supply, but that doesn't mean that we're not doing anything. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them, and that we will get further supply from them. In other news, a retired general was identified as the person who recruited 103 individuals, including the 18 former Marines, to be security aides of former Congressman Zaldy Ko. That is according to NBI Director Melvin Matibag. He didn't name the general but said the person belonged to Class 1975 of the Philippine Military Academy. Matibag said they may subpoena the retired general to help with the investigation. The NBI has already subpoenaed 25 people, including the 18 alleged Marines and their counsel attorney Levi Baligod, as well as former Congressman Mike Defensor. They are expected to appear on Thursday. And on the first anniversary of former President Rodrigo Duterte's detention at the ICC, Vice President Sara Duterte joined the mass in Davao City to pray for the return of her father. She also released a video message urging people to remain vigilant and insisting that what happened a year ago was quote-unquote an extraordinary rendition or kidnapping. Duterte said they will continue applying for interim release even though it keeps getting rejected by the pre-trial chamber. The vice president also took the opportunity to criticize the Marcos administration over the Middle East war. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon
sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. All right, joining me today from the Philippine Star, we've got Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, Reg. Women's Day tayo ngayon. Hindi naman. Wala lang si Ed, but we do have our resident political heckler, I should say, joining us in just a couple of minutes. He's just getting mic'd up, pero nandito na siya. Okay. Okay. Honorary woman na lang siya. Baka sabihin ako na naman nagsabotage sa upuan niya, no? So, pina-check ko muna yung Doon siya sa upuan ni Ed. Doon siya kay Ed. Okay. President Marcos calling for de-escalation in the Middle East. Ako rin, magagawa ko yun. Oo nga. Pero I think what he said, Ikaw tatanungin ko, since your business what do you think of that fall in oil prices? Masasustain ba yan? of course, everyone's happy, right? Ang problema, at the days leading up to today, ang worry is baka umabot ng $120, $130 a barrel. Pero Tapos 80 plus na lang ngayon Oo, biglang bumagsak. And that's because diba? the member Yay. countries of the IEA, International Energy Agency, Yes. got together to meet and discuss, potentially releasing their stockpiles of oil reserves, which would be good. Yeah. Lahat kasi tinatamaan, no? Oh, ayun na, our resident political pundit is ready. Welcome, Ronald. Ang layo mo Yeah. Hindi ko naman gagalawin yung chair. Mas mabuti yan. Mas safe pa. Baka mahuli. Safe ka na. Baka mahila uli yung Delikado. Baka mahila yung isa pang tornilyo dyan. Delikado. Safe na siya kasi beyond my arm's reach na. Hindi mo alam, nanginginig ako sa takot. Uy, mafe-fake news ako niya na. Actually, nag-i-stabilize na yung price of oil sa international. Yeah. Yes. Dahil naglalabas ng reserves yung mga oil-producing countries. Oo. Pero yung kasi yung problema pag tumaas yung presyo na lang, ang bilis tumaas dito. Pag bumaba naman, hindi bumababa. Oo. Next week pa yung bababa. Tapos may paliwanag na naman yan, may paliwanag na naman. No? The so-called rocket Oo and nga. feathers, rocket and feathers theory. Pag pataas, ang bilis. Pag pababa, the feather, it's like dropping a feather. Diba? Tapos may mga technical na paliwanag. Kahit ano pa yung technical na paliwanag, simple-simple lang naman yung issue. Which means, dapat, we should check the prices at the gas station today. Tingnan natin kung bumaba. Yeah. Kasi may mga iba na nasa 70 plus na, di ba? The ceiling that the DOE set, or at least the recommended price range, was up to 75, I think? 70, 72 ba yun? Hindi bumaba. We have to check. Hindi bumaba. Okay. Kakakarga mo lang. Okay. Hindi bumaba. Hindi. Tinanong mo ba? Pinakita mo ba yung price Di ba ng halata Brent? mainit yung ulo ko? Hindi halata eh. Kasi tawa-tawa ka pa eh. Nagjo-joke ka pa na. Pero remember, yung price surge na yan was based on the movement of crude na umakyat up to 110. Correct. Actually, 120 yung spike and then it stabilized Correct. below 110. Actually- Ngayon, 80 na lang, hindi ba bababa yung natin? Retail prices. Actually, nangyari din yan yung sa Venezuela No? For a couple of days, tumaas. Pero naglabas kasi yung US ng kanilang mga reserve. Oo. Kaya na-mitigate Yeah. na-offset. Diba? Ngayon, ginagawa ngayon yan. Pero hindi lang US, maraming mga bansa. Even sa Yeah. Europe. It's interesting to me na sabi ni President Marcos whilst he was at the UNGA that they're talking to several countries to, diversify our oil supply. Pero hindi niya sinabi which countries these are. But, I mean, there's only a handful of countries that are oil producers in the world, Yes. right? There's Venezuela, China, Russia, although China imports a lot as well. Canada, US, of course. Yeah. So, interesting to me na, sino-sino din mga kausap natin. Because Russia has already said they are seeing a spike in demand for their oil. Diba? There was a time shortly after they invaded Ukraine na bagsak yung demand for their oil kasi all the countries were trying to sanction them. Pero ngayon they're saying na tumaas na naman. I wonder if, would we get from Russia? No. No? No. Kahit na mas cheap? Oo, layo. I mean, it's pero malayo, pero they export to China. So,
Oh, Malapit-lapit na yun pero pagdating sa katabi China. Katabi lang naman nila China. Sa atin, medyo malayo. Tsaka, syempre, hindi pwede magbago yun overnight. That's Tapos, true. syempre, Yeah. may gera sa Ukraine. Medyo suportado natin yung Europe, yung NATO, dun sa issue na yon. So, may mga political as well as economic complications. I know what you're saying, and of course, ideologically, we're more aligned to the U.S. and the Western system. Pero if you were gonna look at it pragmatically, wouldn't you also get from countries like China, for example, since malapit-lapit na? Pero China, Kahit na hindi kayo ang China, inuubos nila yan sa kanila lang eh. Kaya nga kumukuha pa sila sa Iran, iba, oo. Venezuela. Kulang pa sa kanila Dahil yun. para sa kanila, kulang pa lang yan. Kulang Kaya pa sa nga, kanila. ang emphasis nila, solar. Sila ngayon ang pinakamalaki. Tsaka ang, wind. Solar. Yeah. malakas din sila sa wind Yes. power. Oh. Oo. Kaya baka yun pa yung kailangan natin gawin. Dahil hindi ko na Yeah, alam kung nasan solar. yung ating solar. Eh. nawawala na rin Solar yung may technology. nawawala rin yung may-ari ng solar. Biglang natahimik eh. Pero technology naman yan eh. Pwedeng iba naman tao pumasok dyan. Nasaan na ba si Lebiste? Hindi lang naman siya yung may hawak ng solar. Oh, pero siya kasi Kaya pinakamalaki. nga. Oh. And it's technology eh. It's technology. Other people can get into it. Actually, yung technology sa solar ngayon, very advanced na eh. Yeah. Dahil Kaya nga. para Kaya siyang nga. plastic na lang eh. Yes. Yung mga solar panels. Oo. Tapos mas malakas, Exactly. Alam mas mo, anong malakas ang absorption. problem with the solar? Of course, it's cheap and of course, the technology is cheaper now. Pero yung grid, connecting it to the grid, tsaka yung storage, That was the medyo mahal problem. na rin. That was the problem before. Ngayon kasi nasusolusyonan na yan. Nakaka-connect na Yeah. sila sa grid, Yes. sa mainline. Oh, because these technologies are nag-develop na. Yeah. Parang flood control. Diba? Matagal na yung technology sa flood control. Pero mabagal pa rin yung construction ng flood control. Diba? Oh. Saka tayo, wind. Pwede tayo. Napuntahan Yes. nyo na ba yung yung sa Pililya? Ang Pililya. laki nang na-generate nilang electricity Diba yung Uniteam, yung kampanya nila, yung wind. Pulilyo Hindi, ba o tama. Pulilyo? Hindi, Pililya, tama. Yung Uniteam, yung campaign nila, di ba yung Yung wind? windmill sa likod? Hindi, yung merong maliit na windmill yung toy. Yun ang nila, hawak nila ni Sarah. Seryoso ba yan? Oo, hindi mo. Seryoso? Wala ka rito noon, ng campaign 2022. Yun lang, paano, isa lang ang campaign nila, Hindi kasi Ilocos yun. Oo, dahil sa Ilocos. Yun yung windmills ng Ilocos. Ang narinig ko about generating wind power is, number one, it's incredibly costly to build the structure for it. And number two, mas unreliable kasi yung wind kasi it doesn't always blow, right? So unlike the yun sun, nga lang, oo. unlike the sun, buong araw Oo. pwede ka magkumuha ng energy. Pero kung Right. sasabay-sabayin na yan, di ba? Yes. Kasi ang dami naman natin ganyan eh. Wind, solar, and geothermal. Yeah. Dami-dami natin bulkan eh. Correct. I'm sure we have a lot of untapped geothermal energy. Yes, exactly. We're strong on geothermal, pero again, I think there's some structural issues there. Mahal kasi to build the mechanism. Okay, let's bring in our first guest today. We're talking to BPI's lead economist, the unflappable June Neri. Hi, sir. Good afternoon. Thanks for joining us. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes. Good afternoon Hello, po. hello, hello. Oh, I good say afternoon po. unflappable kasi hindi ko na alam nakailang crisis na kami with June. There's over the last 10 years there have been so many crises that we've talked to you about. But anyways, let's start from a broad perspective. What do you think of this oil crisis? Tatagal ba to, and how badly are we going to get affected? Yeah, we're hoping na hindi magtatagal to, no? Hopefully they can keep this conflict short, although there are some signs that it could be protracted, baka humaba because of several reasons, no? But before discussing those possible reasons, clearly, even at these levels of prices, it will already have an impact on the economy, both on the activity side, which is measured by GDP, and then on the inflation side. No? Significant, and there are several channels by which this happens, Reg. No? First is OFWs. If some of them are threatened because the conflict has spread beyond
the involved nations, di ba? And then there are some issues about flights across the region, and if they aren't able to move to other areas of the Middle East, then that can be a serious problem later on in terms of foreign currency earnings. No? Of course, the possible supply chain issues, if oil prices continue to remain high, we might see some problems supplying raw materials and intermediate products that we need for our production here in the Philippines. No? And many other elements, I think we can talk about them later on. On the inflation side, of course, quite obviously, directly because of oil prices, but there tends to be some, what we call some of those second round effects, no? Where it spills over to food, spills over to services that deliver all of these goods and services to the public. That's what's that needs to be watched closely, Reg. Ano pa po ang pwede natin ma-advise sa ating mga mamamayan, sa ating mga consumers sa panahon ng crisis? Dahil even before this Iran war, medyo bumababa yung mga growth targets ng gobyerno. Medyo may slow down yung government spending na isa sa mga major sources ng ating economy. So, lalo na nung nangyari itong gerang ito at yung impact nito sa ating ekonomiya. Ano bang ma-advise natin? Dahil may mga iba't ibang mga boses na medyo fear-mongering ang sinasabi. No? So, paano natin ma-assuage yung ating mga mamamayan na hold on, pero at the same time, pinapaliwanag natin sa kanila na meron talagang problema. Meron talagang krisis. So mukhang yung unang pag-angat pa lang ng presyo, meron na talagang kailangan pag-adjust. Narinig ko kanina na medyo sumama ang loob ninyo sa pagtaas ng presyo ng gas. Kailangan talagang gumawa ng paraan na mag-carpool, maghanap ng mga sasakyan na mas mahina magkonsumo ng gasolina. Kung pipili kayo ngayon ng bibilhin yung sasakyan, medyo baka hybrid o EV ang kunin niyo, motor, ganun din, no? Basta siguruhin lang niyo na safe at reliable naman, ano? Pero yung talagang pinakaibaba ng ating lipunan, no? Yung mga pinakamahina ang kita, talagang walang masyadong magagawa, kaya kailangan talagang pagtulungan ng pribadong sektor at saka ng gobyerno ang masagot o matugunan ng kanilang magiging challenges dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang produkto, no? Hindi ba po pwede i-request ng gobyerno sa ating mga big players na pwede bang i-absorb din nila yung bahagi nitong problema sa presyo? Hindi lang lahat ipasa sa consumers. No? Aside pa doon sa proposal mismo ng gobyerno na isuspend muna yung excise tax. No? Ano ba yung mga pwedeng gawin? Immediately dahil mabilisan itong mga pangyayari. Nandyan yung hopefully makipagtulungan sa DTI ang retailers, ang pribadong sektor na mabantayan na hindi naman masyadong maging mabilis ang pag-angat ng presyo ng karaniwang bilihin. Pero ang mahirap nga, no, kamukha nung pagtaas ng presyo ng krudo ay kapag pinigilan natin ang pinigilan, baka naman magkaroon ng problema sa supply, no? Ganon din sa mga ordinaryong produkto na binibili ng mga mamamayan. Kapag masyado nating pinigil ang pag-angat ng totoong naging presyo nito sa merkado, sa buong mundo, baka magkaroon naman ng rationing na tinatawag na naramdaman natin noong 1970s. No? Pumipila tayo ng matagal, kailangan umikot kasi limitado ang pwede nating ma-acquire na mga produkto at gasolina. No? Mr. Neri, may impact ba sa investments itong ongoing crisis na to? I ask because ang report ngayon, yung foreign direct investment bumagsak at 5-year low.
Mukhang yung data ay bago pa maganap ang Yes. ang Gera. Yeah, it's today. ang gera. So Yeah. makikita pa lang natin ang magiging impact niyan sa susunod na mga reports na po. Pero talaga namang magalaw ang data na yan. Depende kung kailan ang timing ng mga pagpasok ng mga produkto. In fact, meron ngang mga ilang investments na mukhang hindi nabibilang dyan sa pagtali na yan, no? Kamukha ng mga electric vehicles na pinasok nitong Vietnam, itong sumama sa itong kalaban ng Grab ngayon, ano? Nung pinasok nila itong mga sasakyan na to, hindi naman nagkaroon ng pagdaan ng pera sa mga bangko, no? Para ma-record as FDI. Pero pumasok ang mga produkto at ito'y isang malaking anyo o forma ng investments, no? So minsan hindi ho nakaka-capture completely ng FDI data ang mga ganyang klaseng pagpasok ng mga investments sa bansa, no? Pero meron po, I'm sure because there will be problems with prices and governments across the world, and investors could lose confidence kasi po may pagtaas ng interest. For example, halos lahat ng interest rates sa buong mundo ngayon ay paangat. Medyo nababawasan po ang investments pagka ganyan ang lagay ng global economy. Actually, June, what do you think of the proposal to suspend fuel excise tax? I mean, of course, it's moving na, and Malacanang wants it done ASAP. In fact, President Marcos is going to certify it as urgent. Kaya lang, as I keep reminding everyone, of course, in economics, everything has a trade-off, right? So the cost to the national budget could be as high as 136 billion pesos. That's according to DOF. Pag sinuspend from May until December of this year. So I guess if it's just a month, it's gonna be you can divide that figure by however many months, no. Pero the point is, it's at a time when government debt is already at a record high. Is this the right way to go? Because of course that means lost revenue, and yun nga, record high na yung budget natin. Yeah, well, as much as possible, we want that to be the last resort, Reg, no? And there should be a time limit to it. If prices start declining, then the withdrawal of the taxes should be reverted to the economy, no? But the other thing I think is more important is they have a windfall sa VAT, no? The government has a huge windfall sa VAT pag tumataas ang langis, and I think there's an earmarking of the windfall gains there for the 4Ps, no? Na directly matarget yung kikitain from the VAT to the 4Ps to alleviate the plight of the ordinary citizen. Yeah. Reg, So parang- ma-offset din ng increase in VAT. Kasi yung VAT percentage siya 12% ng Ng value, yes. ng value, Yeah. So that will allow them to earn a lot more. And again, yung additional earnings naka-earmark na yan sa subsidies, farmers, fisher folk, as well as the drivers, no, the operators, no. Kaya Transport naalala ko lang, operators. half-jokingly, sabi ni Saldi ko, mas malaki pa yung dinideliver niya ng 150 billion doon sa mawawalang revenues. So, half-jokingly, dahil Sorry na. dahil half-seriously kasi, meron ka rin pwedeng gawin dapat sa corruption. No? Lalo na ngayon Yes. na very massive yung outrage dyan. So, kaya lang, Taxation. half-jokingly, half-seriously. I don't know. I mean, ako ba yung nakatira sa Pueblo or ikaw? Because President Marcos was asked at the UN what's gonna happen to ICI, and he still doesn't have an answer. Yung demand kasi sa suspension ng excise tax, last Yeah. year pa yan, demand yan ng that's ECOP, PCCI, at saka ng trade unions. Yun yung one of the rare times na nag-unite sila. Affected sila. No, dahil affected sila Logistics cost because of yan. the slowdown ng economy. Nung nakausap ko nga yung mga tiga PCCI at ECOP, sabi nila, hindi pumapasok ang investments, lumalabas pa. Kaya ang sabi nila ay yung growth targets natin ay patuloy na bababa. That was before the Iran war. Siguro ngayon baka mas bumaba pa yung ating growth targets, no? Dahil sa nangyayari. Ayun nga yung medyo nakakalungkot dahil
na-prioritize na po ang education at lumiit na yung budget sa public works, nagkaroon na ng budget sa right-of-way, at saka dun sa counterpart funding po na hindi pinrovide ng ating congressmen the last 3 years. Yeah. Causing lots of delays in the projects that were funded by the ADB, the JICA, the World Bank, no? Imbis na doon pumunta at mapabilis ang recovery ng economy para mabawi yung nawawala sa public construction resulting from the cancellation of the public works projects, ay mukhang may mga resources na malilipat dito sa pag-alleviate nga ng magiging impact sa ordinaryong Pilipino, no? So sayang, pero hopefully meron din namang pumasok sa education. Yung classroom, napakalaki po ng backlog. Pinabagsak ni Pinoy yan sa almost zero nung kanyang panahon. Ngayon, record high, 165,000 classrooms ang kulang. And mukhang bibigyan na ngayon ng prioridad yan. Kaya lang, medyo na late po yung approval ng budget. Imbis na Nobyembre, naging Enero. So, that means ang execution will be a little bit delayed. Pero tutulong po ang private sector dyan at maraming interesado na gawin yung mga proyekto na napatupad noong 2010 to 2016, no? Na cooperation ng private at public sector, pati donations na rin po ng mga donor bodies, no? Nag-slow down yung economy natin partly because of the corruption scandal, which remains unresolved. Anong tingin nyo dyan? Saan papunta yung direksyon natin ngayon? Mukhang everybody saying nag-stall na yung momentum. So kung ganyan, and then we have this crisis, lalong babagal yung growth natin, di ba? Yun nga po, pero I guess patuloy naman po ang investigasyon. Yun lang, natatagalan ho talaga, no? Ang malaga ay yun na nga, nabago na yung budget at maipatupad na talaga itong prioritization sa human capital, no? Napabayaan po ang edukasyon. It seems dati yan ang laging number 1 sa budget. 3 taon pong naging ano lang yan, no? Mas maliit ang naging share sa total pie. At ngayon, kitang-kita sa bagong budget na siya ang pinakamalaki at in absolute terms and in terms of share to total historically, no? So malaki po, marami pong proyekto na pwedeng mapatupad para mabawi yung kawalan ng flood control projects. Kaya lang nga po yung timing at saka yung execution na kung magagawa immediately and with the help of the private sector para makabalik sa above 4%, above 5%, and eventually back to 6% ang ating growth. Meron din pong problema sa bilangan, no? Ito po kasing 2025, ang first half po niyan, medyo overstated nga po yung public construction numbers, di po ba? Dahil hindi naman pala totoo, no? Mukhang ghost naman pala talaga. So, if we're comparing today na wala naman talagang nangyayari kasi kinancel, comparing them with the previous semester last year, medyo may konting overstatement po yun. So talagang hihina po yung numbers in the first semester of this year. Pero by the second half, meron na pong normalization. You'll now be comparing apples with apples, no? By the second half, and we should see stronger numbers. Wag lang naman sana tumagal ito talagang conflict between Iran and the US. Jun, that's a good point. Do you think the government should then revise down the numbers in the first half before the flood control scandal broke? Now that we know the extent, I mean, I don't think we are at this point have a list of all the ghost flood control projects, but I think DPWH Undersecretary Dizon already has a good idea saan tong mga flood control projects. So if that's the case, yes, should maybe through time, Reg, that can be addressed, and it's just that the PSA has to prioritize certain projects before they can maybe correct all of this historically, no? Pero the BSP has its own set of estimates. The governor actually presented this in a recent forum about some adjustments they made, reducing some of the growth numbers in prior quarters. So that the comparable new numbers will be coming from a more reasonable base, no? Medyo unreasonable kasi yung figures kasi nga medyo padded, no? Medyo malaki, no? Medyo bloated po yung numbers actually for 3 years, no? Sobrang bagsak yung ating education. Isa yan sa mga key elements
sa ating economic slowdown. Yung ating mga neighbors, isang dahilan kung bakit nalampasan nila tayo ay dahil sa kanilang improvement sa education. Even Vietnam, na nalampasan tayo 3 years ago, yung kanilang learning poverty is 21%, habang tayo is 91%. So mahalaga talaga na ayusin natin yung ating education na medyo pababa ng pababa at this point. Pero yung impact kasi ng education will be medium term and long term. In the immediate, ano yung kailangan natin para i-pump prime yung ating economic situation? Ano yung mga key areas para immediately ay maigpawan natin itong slowdown na ito? Yun na nga po. So kung ngayon meron ng mga reforma sa right of way, no? Ang bayaran ay hindi nahulugan, cash na siya. Itong pinirmahan ng presidente bago matapos ang 2025, napakalaking bagay po niyan kasi ang naging delays dahil sa kawalan ng pagpapatuloy ng mga proyekto ay napakalaki ng impact. Even tourism. Ang turismo po ay apektado ng kawalan ng infrastruktura. No? At kumpara sa na-cite nyo nga po ang Vietnam kanina sa edukasyon, sa bumibisita, mga turistang bumibisita sa Vietnam ay 16% na po ang improvement over pre-pandemic. Samantala ang sa Pilipinas ay 30% below po ng 2019. No? So napakalaki po ng diferensya sa industriyang yan ang nararamdaman natin kumpara sa Vietnam. At ang isang malaking dahilan dyan ay napakahirap bumiyahe sa ating bansa dahil sa kawalan ng kakulangan ng infrastruktura na isa sa mga areas na mukhang nabawasan ng pondo at provision dahil sa napunta nga po sa public works ang karamihan. At napakalinaw po nung panahong 2010 to 2016 nang napakalaki ang education at napakalaki po maliit po ang public works budget compared to the total. Ang economy po lumalago ng 6 to 7%. In fact, sometimes almost 7.5%. No? Samantalang itong mga huling 3 taon, malaki ang budget sa public work, maliit ang education, bumabagal ang pag-angat ng ekonomiya. No? So, mas maganda talagang maibalik sa prioritasyon sa edukasyon at bawasan itong public works na ang gobyerno ang humahawak, hayaan ang pribadong sektor ang tumulong sa pagpapabilis ng recovery nito. No? Isa po sa elephant in the room is yung BPO sector natin. Totoo po yan. Human capital. Opo. Yes, ito yung ating growth corridor for a decade or so. Pero ang problema, mabilis itong tinitake over ng artificial intelligence. In the next 5 years, our BPO sector ay baka dramatically mabago. So, anong ating safety nets dyan? Anong ating pangsalo? Wala kasing, from a strategic perspective, parang wala masyado nakikita. Parang walang paghahanda sa ganyang klaseng mabilis na development. We don't even have a national AI policy yet. Yes. Totoo po yan at ang mga miyembro ng industriya ay gumagawa ng paraan mismo. Hindi na nag-aantay ng mga inisyatibo. They're doing it themselves by skilling up the sector and to move away from yung very highly mechanical, yung paulit-ulit lang na klase ng trabaho na kayang palitan ng AI at robotics po. No? So again, dyan magiging crucial yung human capital element para ma-sustain natin itong sector at ang malaking contribution nito sa ekonomiya. Kailangan magtuloy-tuloy ang skilling up kasi po dapat maging complementary ang AI sa ating skills, no? Hopefully makikita pa rin ng mga pumupunta dito para mag-invest sa outsourcing na ang Pilipino ay medyo mas may empathy kumpara sa mga ibang outsourcing sa ibang bansa, masyadong negosyo, puro pera, puro matter of factly, pero ang Pilipino marunong makinig, marunong mag-empathize doon sa kanilang kausap sa kabilang linya. So that will probably continue to be the advantage, and again our value system is crucial to ensuring that will be
sustained together with, again, skilling up. Lagi po silang may mga training sa industriya. Tuloy-tuloy po ang mga training nila para masiguro na instead na maging substitute ng AI, maging complementary po yan sa ating mga nagtatrabaho dyan sa industriya. Actually, yung mga official statement from that sector, optimistic eh. Medyo positive sila. Sabi nila, Actually, marami pong pumapasok pa. Marami pong upskilling. So, totoo Marami- yan. You share their optimism. Marami pong pumapasok, lalo na po sa financial. Dumadami po. Yeah. Hindi po nababawasan ang investments ng foreigners. No, kahit po tinatakot ng US government na babawasan na po ng taxes ang mga Yeah. tax incentives sa mga outsourcing companies na lumalabas ng bansa, dito pa rin po sila pumupunta just because of the cost effectiveness and the efficiency by which we're able to deliver. Pero tama po kayo na concern po yan at binabantayan yan lagi. Kami po ay nasa property sector po ang conglomerate, ang Ayala Corp. Malaki po ang nagiging tulong ng outsourcing sa amin. No? So, naghahanap po kami ng mga areas like sa Iloilo and other provinces na mas affordable po ang both ang labor cost pati ang rents. No? So, patuloy po kaming naniniguro na magiging competitive po yan ang industriya na yan. Ano? Actually, mas may problema daw yung property sector kaysa yung BPO sector. Tama Totoo ba po. yun? Totoo po yun. Yung BPO nga lang po ang isang malaking segment ngayon together with hospitality. Of course, the malls are also doing well. Pero marami pong segments ng property sector ang naging humihina dahil po sa paglabas ng POGO at na nagpataas ng mga presyo ng property noong pong 2018-2019 na nagsilabasan po. Bukod dyan talagang nagkaroon ng malaking pag-angat ng presyo sa mga ilang lugar sa bansa na ngayon ay kailangang maging mas affordable po. Masyado na pong naging mahal. Yeah. And then, June, just very quickly, how does the weak currency play into all of this? Because on the one hand, of course, we benefit kasi we rely on OFW remittances a lot, and of course, it makes exports, more attractive if the currency is weak. But on the other hand, we are also a net importer, and our biggest import being oil, of course, which we pay for in dollars. So net, good, bad, or and by the way, I should also point out even before this conflict, this war in the Middle East, some people were already projecting it could hit 60 to the dollar this first quarter. Yeah, so bago mangyari ang conflict, tinitingnan na talaga namin ang paghina towards the 59 level, no. Pero nung nagsimula ang gera at napakabilis nung pagangat ng presyo ng langis, mukhang nakumpirma na hindi na natin maiwasang umabot ng 60 ang palitan at some point later in the year. Pero depende po yan kung gaano kahaba ang magiging pagtagal nitong gera, no, kasi hindi natin masabi, no, kaya gumawa nga po kami ng scenarios na tatagal ng 1 buwan at ang pangalawang scenario ay 6 na buwan. So sa 6 na buwan mukhang napakadali po nating maabot ang 62, no, bago ito mag-settle maybe sa 61 by the end of the year. Kung 1 buwan lang naman po, maaaring hindi naman umabot ng ganong kataas, pero dahil sa nagkaroon rin po ng permanent damage sa ilang mga storage facilities sa Middle East, dala nung pag-atake ng Iran sa mga ilang facilities, no. So baka hindi po bumalik doon sa dating level ng oil prices na nakita natin prior to the conflict, and that will, as you said, have an impact on the exchange rate, which in turn, together with high oil prices, affect inflation, no. So nung una, akala namin magbababa pa ng interes ang Bangko Sentral, mukhang ngayon malabo na, at kapag tumagal ng 1, 2, 3 hanggang 6 na buwan ang conflict, baka kailangan pa nilang mag-angat ng interest rates para hindi masyadong mabilis ang paghina ng peso. By the way, hindi lang po ang peso ang humihina, no? Kaya po pinabayaan ng BSP na umangat na hanggang 59.70 dahil lahat po halos, no? Korea po ang mas malaking naging paghina. All-time low po ang Korean won nitong nakaraang linggo.
the same with the Vietnamese dong, and the same with the Indian rupee. So hindi dapat pigilan ng paghina ng piso kung lahat naman po ay humihina, dahil ito pong Strait of Hormuz na to ay really from 100 plus ships na dumadaan a day, ngayon 6, 5 ang nakakadaan dahil sa takot na may mga mina na inilagay ang Iran dyan, or baka atakihin sila ng mga drones or missiles. Isa lang po ang matamaan dyan ay wala na pong Tigil. dadaan sa Tigil yan. strait na yan. Apo. Yeah, exactly. Okay, we'll leave that there for now. Thanks for explaining all of that to us. That was June Neri, lead economist of BPI, and always a steady voice in times of crisis. Salamat, June. Salamat po. Welcome. Thank Thank you you. rin po. Thank you. Okay, you are watching Storycon 1 News. We just need to take a very quick break. We'll be right back. Please stay with us. This is the Story Conference Group, or the Storycon Group. Welcome back. We've got the developing news and the stories behind the headlines. I'm Regina Lay. Still with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit. Also joining us this afternoon, we've got our reporter, Arles de los Santos, who is standing by live at Congress. Arles, what's going on there? I know they're tackling yung bill to grant President Marcos emergency powers to suspend fuel excise taxes. Nakalagpas na sa committee. May updates na ba at this point? At this point, Reg, ay patuloy pa din na pinag-uusapan yung pagbibigay nga ng special powers kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagkansela nga ng fuel ng excise tax rather doon nga sa mga produktong petrolyo na ngayon nga raw ay nararamdaman na ng publiko yung epekto nito, no, dahil yung ilan sa mga namamasada sa ilang mga motorista ay talagang sobra-sobra daw, no? Kung dati daw nasa 5 piso lamang hanggang 10 piso yung taas presyo, ngayon daw parang grabe yung 24 pesos, at next week ay probably nga na mas tumaas pa ito, no? As nagkaroon ng pagkakataon na i-interpret ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago, no? Si Representative Kimbo ng Marikina, kung ano nga ba yung magiging pinakaganap, no, magiging hakbang nitong special power na ibibigay nga sa emergency power rather kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong kung magbabawas lamang ba ng halaga ng fuel, at yung basehan daw kasi niyan ayon kay Representative Kimbo, yung $80 na halaga per barrel ng crude oil doon sa Dubai talaga daw mataas na, no, kumpara. Ayon sa kanya meron daw 4 na pinagbabasehan yung mga ekonomista kung paano nga ba itinataas yung presyo niyan pag dumadating sa Pilipinas. Kagaya na lamang kung magkano yung nakokolekta ng BIR at ng BOC sa mga taxes, yung inflation, and syempre yung peso exchange, dahil marami raw sa ating pera yung inuutang sa yung outside the country. So kasama yan sa parameter ng threshold, and syempre yung langis mismo na yun nga nasa $80 per barrel nga, no? Pero ayon sa DOE hindi pa raw sila nakakapag-issue, Reg, ng certification kasi kailangan daw 30 days yung maging $80 pataas yung presyo ng crude oil. So ngayon, pinag-uusapan at talagang masinsinan pa yung debate dito sa plenaryo. So at an average of 30 days, the crude oil has to hold above $80 for President Marcos to be able to suspend fuel excise taxes. Yes, Reg. And kasama din yan doon sa mga kinakailangang papel ng Department of Transportation para nga i-release na nila, no, yung fuel subsidy para sa mga tsuper na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Kanina sa briefing ng House Committee on Transportation kasama yung DOTR at yung ilang mga transport group, no, tinanong kung gaano nga ba kabilis tayo makakapaglabas. Ayon sa DOTR, inihahanda naman na daw nila yung mga papeles para rito, pero yung certification nga sa DOE ay hinihintay pa rin naman nila. But at least on the side of DOE, willing naman daw sila na magbigay, no? And ngayon, kung kakailanganin na daw maglabas agad-agad ng certification, ang maibibigay lamang daw nila ay yung at least for the past week, no? Hindi pa yung 30 days. Kasi pwede pa daw mas tumaas yan sa paparating na linggo, at next week nga ay may mga bali-balita na nasa 12 pesos yung itataas pa nitong produkto mga petrolyo sa merkado. Carlos, ano bang iniisip nila? Emergency powers law o yung long-term law? Kasi wala na yung provision sa train law na
yan na nga na automatic pagdating ng 80 sa crude magsususpend din ng excise tax Are they planning a separate law para permanent na yung mechanism na yon magkakaroon o kung yung emergency power lang kasi isi-certify na daw ni President Marcos yan as urgent yung special power niya. Special power. Actually, yan ba inisip nila or yun nga yung long-term mechanism? Sa ngayon, Ami, ang parang focus lang nila itong special and emergency power, at least for the suspension ng excise tax ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kasama din pala yan, nakalimutan lang natin sa ipinunto ni Representative Sara Elago na nais din sana nila long-term yung maging plano at yung maging approach ng pamahalaan dito sa oil deregulation law. Kasi dito, di ba, Ami, ay yung mga oil companies yung nagdidikta kung magkano yung ibibigay nilang presyo, kailangan lamang nilang i-justify sa DOE kung bakit ganoon yung magiging presyo. Ayon kay Representative Sara Elago, baka daw pwede na magkaroon din ng kontrol yung pamahalaan dito. Kasi yung oil deregulation law daw, ang mas nagbibigyan ng prioridad syempre kung ano yung magiging sistema at yung presyo na ilalabas ng mga oil companies. So maaari or mas okay daw siguro kung magkaroon nga ng say din yung pamahalaan at least kung magkano yung magiging presyo ng petrolyo. Ayon kay Representative Kimbo na chairperson ng House Committee on Ways and Means, titignan daw yan at i-consider kasama yung iba pang mga panawagan ng iba pang mga mambabatas. Malinaw na ba yung hinihingi ng Malacanang exactly? Yung specific lang, yung sa excise tax lang. Yung anong hinihingi lang talaga nila. Ang alam natin, Ami, yun lang yung excise sa excise tax lang talaga. Pero may concern kasi dito, Ami, na bakit daw hanggang 2028 yung nandun nakalista sa batas, paglilinaw naman dito, 6 months lamang daw pwedeng isuspend yung excise tax. Pero dahil nga daw uncertain pa kung ano pa yung mga pwedeng mangyayari sa girian doon sa Middle East, i-extend daw muna nila ito. And then kung kakailanganin na magkaroon ng extension, I think pag-uusapan ulit yan sa plenaryo. But at least for now, yung 6 months muna yung kailangang pag-usapan. Anong status, Arles, ng anti-dynasty bill dyan? Binuo na ba yung BICAM with the Senate na iba yung bill dyan sa Actually, House? Ronald, ngayong hapon, inaasahan natin na matatalakay din yan kasunod noong special power nga na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero parang mahaba ata masyado o patuloy pa din. We don't have an update yet kung ano na yung pinag-uusapan ngayon dun sa loob. Pero parang kasama sana yan sa agenda ngayong araw. Pero aabangan pa rin natin kung ano pa dahil mahaba pa naman. I guess they're prioritizing the emergency powers for fuel excise tax suspension, kasi yun yung President Marcos hasn't certified it as urgent, but sabi niya whilst in New York that he will certify it as urgent. So we'll leave that there. Thank you so much for your updates. Mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Congress. Thank you, Arles. Thank you. And as we said earlier, it is the first anniversary of former President Rodrigo Duterte's arrest. Let's get some updates on what's going on from Davao. We've got News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, there was a mass earlier na inattend ni Vice President Sara Duterte. What else do you know about that? Yes, isang misa nga ang idinaot nito sa San Pedro Cathedral sa Davao City kaninang tanghali, kasabay ng isang taong anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Personal itong dinaluhan ng anak ni FPRRD na si Vice President Sara Duterte. Matapos ang misa, nagpaunlak ang bise ng maikling panayam sa mga taga-media. Muling iginiit ni VP Sara na kidnapping ang ginawa sa kanyang ama. Hindi aniya huhupa ang galit ng mga Pilipino hanggat di may babalik ng bansa ang dating Pangulo. Dagdag ng bise, patuloy din daw ang pag-a-apply nila sa interim release ni FPRRD kahit pa paulit-ulit itong madinay. Natanong din natin si VP Sara tungkol nga sa nangyaring kaguluhan ngayon sa Middle East. May puna siya kaugnay sa mga isinasagawang hakbang ng pamahalaan. Aniya, wala umanong nakikita ang mga Pilipino ng mga hakbang ng administrasyon para tugunan ang patuloy na sigalot sa Middle East. Sa isang pahayag naman ni Congressman Paulo Duterte, sinabi niyang mananatiling isang mahalagang petsa sa kanilang pamilya ang araw na ito at maging sa mga taga-suporta ng dating Pangulo.
Samantala, present din sa misa kanina ang mga taga-suporta ng dating Pangulo at hiling nila maayos na kalusugan para kay Tatay Digong at makauwi na siya ng Pilipinas. Nagkalap din sa lungsod ang mga tarpaulin ni Digong na may nakasulat na prayer for PRRD. Sa ngayon nga, sa kasalukuyan ay nagsasagawa dito ng isang maikling programa sa Rizal Park ng lungsod ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagdasal sila at may mga sayawan at kantahan dito. Bago yan, nagkaroon muna ng Walk for Unity na mula Magsaysay Park papunta dito sa Rizal Park. Balik sa inyo. Musta yung attendance, Brill? Doon sa mga mass action, maraming tao. Kanina around ang capacity ng simbahan, itong ang San Pedro Cathedral, nasa 2,500. At kanina nga ay punong-puno itong simbahan ng San Pedro Cathedral dito sa Davao City na sa kasagsagan ng misa na dumalo ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsuot sila ng kulay berdeng damit. Sino ang nag-officiate ng misa? Bishop Balye o pare? O pare? Sino nag-officiate? Kanina nga ay ang nagmisa kanina ay si Davao City Archbishop Romulo Valles. Okay. Mhm. Medyo weird lang Active yung pa sa yung mga interim members release na dahil ano? matagal lang tapos yun eh. Yung But, face na. kanina when Vice President Sara Duterte was interviewed, she did say na they will continue to apply for interim release. Tama, Brill? Yes. Despite the fact that it's been rejected twice na. Actually, hindi na siya marireject dahil tapos na siya. Tapos na yung face na yun. Kaufman daw will file again. Kaufman will file again. Oo. Ilang Nasa- beses ba pwede mag-file nun? Nasa confirmation ka na kasi, tapos papasok ka na sa official Oo nga. trial. Wala na yung interim release. It is no longer Hindi na part of pwede the yun. process. Kasi Oo. sabi, magpa-file daw siya uli. Tapos na yung process na yun. That was the process before the confirmation trial. But then there's, they review the detention every, was it 120 days? Every, Oo, hindi ba? Pwede Oo, yata there's a eh. regular review Yeah. for detention. Or was it, hindi ko maalala if it's a year or ano. Brill, what about, there were supposed to be, tapos na ba yung activities ngayon? Or it's still ongoing? Yes, kasalukuyan ngang isinasagawa itong isang programa dito sa Rizal Park ng lungsod. Kapabilang ito ng Davao City Hall at malapit lang din sa San Pedro Cathedral kung saan isinagawa nga kaninang alas 12 ang isang banal na misa. At ngayon ay patuloy pa na okay. nga itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa isinagawang programa. Meron ka bang alam na iba pang lugar, Brill, na nagkaroon ng ganyang klaseng gathering? Paano alam ko, hindi lang sa Davao yan? Kanina din, nung nag-monitor tayo sa social media, ay may nakita tayong mga programa sa iba't ibang bahagi nga dito sa Mindanao, kagaya na lang dyan sa may Kidapawan City, may counting programa dyan, ina-support nga sa itong unang taong anibersaryo ng pagkakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan nga sa International Criminal Court. Brill, were you able to join the ambush interview with Vice President Sara Duterte kanina? Nakasama ka ba doon? Okay. I saw that she commented on the Middle East war, but I'm wondering if may nasabi ba siya in terms of what she's planning to do with the impeachment case as well as her 2028 presidential run. May updates pa tayo doon? Alam nyo, kanina nga pagkatapos ng misa ay nagpaunlak nga ito ng isang ambush interview si Vice President Sara Duterte at napaka-short lang nga nitong ambush interview. Nasa 4 lang na nakatanungan ang natanong sa kanya kasi doon nga isinagawa itong ambush interview sa loob ng simbahan at dapat magmadali ito kami sa pagtatanong at ito ang ambush interview kasi may susunod pa na misa. So hindi na natasol with regards sa kanyang
ito nga impeachment complaint at iba pang topic. Ang natanong lang sa kanya, ito nga sa interim release ni former President Rodrigo Duterte na magpapatuloy silang mag-apply for interim release at maging itong kanyang komento sa nangyari nga sigalot nga sa Middle East na ang sabi niya, hindi umano nakikita ng mga Pilipino. Pinuna niya ang tugon ng pamahalaan ngayon ng Administrasyong Marcos na hindi umano nakikita ng Pilipino ang naging tugon ng administrasyon sa nangyari nga sigalot ngayon sa Middle East. Okay. Balitaan mo na lang kami if you ever get to interview her again. Oh, Ami, you have one more question. Tanong ko lang kung real active pa ba dyan yung mga supporters ni Apollo Kibuloy? Alam mo, halo-halo nga itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nakita tayo dito ng mga miyembro din ng itong simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy at maging ang kanyang media team na SMNI ay nandito din nagsasagawa ng coverage dito nga sa mga activity ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Okay. We'll leave that there. Thank you so much for your updates. Bril Montalvo reporting from Davao City. Salamat, Bril. Thanks, Brill. We are on until 5:30. We just need to go on another quick break right now. StoryCon will be right back. Please stay with us. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group. Welcome back to StoryCon. I'm Regina Lay, still with us, Ami Pamentuan, and Ronald Llamas. Busy. Busy. May ka-text. Si ano? Baka may chismis Hindi, ka dyan. may mga rally kasi sa Tandag, sa... Meron nga. Marami ng sabay-sabay. Binomonitor ko lang. Pro Duterte o what? Pro Duterte, pero kaunti lang kasi yung tao. Pero meron din rallies Ayun ang for the tinatanong ko eh. victims. Meron din rallies for the victims. Kanina umaga, for the victims. nagpamisa si Father Flabby for the Right. victims. Father Flabby. Oo. Saka sabi niya, dapat daw, forever na dun sa kulungan si Duterte. Okay, sabi niya. let's bring in our second guest at this point. We're talking to NBI Director Melvin Matibag. Welcome back to StoryCon, Director Matibag. Magandang hapon po, Ronald, Ma'am Rona and Abby. Sa lahat po ng tumatakilig sa iyong programa, isang magandang hapon po. Welcome back, Hi, Director. Director. Hindi ka namin makita. Yes po. Naka-phoner lang siya. Naka-phone patch po. Opo. Director Matibag, this is Reg. We called you back to the show because you held a press conference earlier today saying that there was a retired general that recruited 103. Was it 103 individuals? Kasama na doon yung 18 alleged Marines and that this retired general recruited them to be part of Zaldico's security. Could you give us more details on that? Yeah, just to be clear, yung retired general po, we were able to pinpoint na siya yung in charge na nag-recruit ng security for the group of Saldico, o former Congressman Saldico. Siya po yung in charge. So, siya po yung may kilala doon sa 103 na yon na allegedly mga ex-marines, ex-military, meron nasa active duty na police at meron pong mga private citizens lang po. What is Si the... retired general po, empleyado din siya ni... Opo. Kasi retired na naman eh. Naging empleyado din siya ni Saldico. Is he the head of security or what? Sa verification po namin, he is employed by the company of, one of the companies of former Congressman Saldico. So he For himself... security, no? Parang yung bodyguard na yan, Ganon yan. Yung pong private security po ni Saldico, those people who are working for Saldico. And why is that noteworthy, Director Matibag? Wala namang illegal doon, di ba, Director? Well, wala naman po, pero ibig sabihin, it will give us a lead kung sino rin yung mga nakausap at nakakausap. Although we have information na when Saldico left the country, may mga bilan sa kanya. Yung po yung isang angulo tinitingnan namin, may mga bilan to take care of that 103. At lumalabas po, mukha yatang nagkaroon ng problema kung bakit parang naging nagkagulo-gulo po yung 103 na to.
Sorry, sino nagbilin kay Zaldico to take care of the 103? Si Saldico po nagbilin dun sa 103 okay. na security personnel kasi General. supposed to be yung contract po ng 103 na yan ay dapat 2 years. So binili na si General na take care of these people, wag pabayaan yung bago siya umalis at mukhang hindi po yata yun yung nangyari kaya nagkaroon ng ganito. So, linawin ko lang, Director. Itong mga security na ito ay walang relasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Lahat ito ay nakisaldi ko lang. Yung ba ang ibig niyo sabihin? Lumalabas po yung employment niya ay dumaan doon sa retired general at pumasok po sa mga kumpanya ni former Congressman Saldico. At sila po yung nagdi-deploy kung kanino po dadalhin yung security. So Zaldico had... Director, yung general, is he a 4-star general? Kasi yun ang speculation ngayon eh. 4-star general daw yan. Retired general po siya from Philippine Army. Army. Okay. Yeah, 4-star Director, ba? bakit hindi pwedeng banggitin yung kanyang pangalan? Wala naman siyang ginawa na illegal pa. Well, hindi pa po namin nakukumpleto yung aming pag-profile sa kanya at pagkuha ng profile. And we are planning to subpoena rin po siya. So siguro po after namin masubpoena at magkaroon ng total investigation po at questioning, saka po siguro namin pwedeng banggitin po. So Na-involve na ba siya sa recent mass actions? Kasi may speculation ako sino yan eh. Na-involve Hello ba po? po siya sa mga recent anti-government actions? Yun po yung mga tinitinata nga po namin, kaya hindi po namin pinapangalanan po. Okay. So what you're saying is these 103 individuals, kasama na yung 18 alleged Marines, were under the employ of Zaldico. Therefore, he was the one behind them. Pakiulit po. So you're saying all 103 individuals, sir, were employed by Zaldico, kasama na doon yung 18 alleged Marines? Tama po. Yung pong 103, yung po yung total na kinumpirma naman po sa Facebook post ni Atty. Balicod na 103 yan. At kasama po din yung 18 na allegedly Marines lahat na hindi naman po validated na namin na hindi naman po Marines lahat. When you say that you were going to subpoena them, that is for which investigation? Is it to find out the whereabouts of Zaldico, or is it to confirm the story that the 18 Marines gave? Well, ganito po. Yung pong pag-subpoena namin sa mga yan, sa Marines, is based on the deputization of the Office of the Ombudsman for the NBI to investigate po yung pinasa po na joint affidavit ni Atty. Balicod sa Ombudsman po. So, kumusta naman yung investigation yon? Kasi si Ombudsman, early on, sabi niya, parang hindi ka panipaniwala eh. Kumusta yung investigation naman ninyo? Well, umuusad na po yan. Meron na nga po kaming mga nakausap noong Biyernes po. Kasama doon sa isa sa mga sinubpoena namin noong Biyernes, nag-appear na po ang initial findings na nga po namin dyan. Doon sa 18, yung 8 ron, hindi naman po naka-assign kay Saldico. Doon po sa natawag namin, pinadmit niya na sa akin naka-assign yung 8 na yan. Yan po yung isa. Pangalawa po, we issued subpoena ducis tecum sa air taxi kung saan sinasabi ni Sergeant Tube na merong magkasama si Sergeant Tube at si Saldico na nagpunta silang Ilocos, naghatid ng pera sa bahay ng ating presidente doon sa Ilocos. Kung nag-issue na po ng certification ang air taxi na sa flight lag po nila mula 2023 hanggang 2025 ay never pong magkasama na lumipad si Sergeant Tube at si former Congressman Saldico. Yun po yung isa na naging findings namin. Meron pa po kami yes po. What about yung mga delivery ng cash? Kasi sobrang laki nung mga binabanggit nilang amounts eh. Meron na bang any progress on that one? Yung mga nasa maleta, nasa bag, nasa whatever. Well, we have informations also na yung mga pictures at nagtataka rin nga kami, may mga pictures ng maleta pero yung personalities na binanggit never naman lumabas doon sa litrato. Yung mga nakikita pong pictures, mga maleta na ganyan. So, yun po yung tinitingnan. Let me be clear po, ganito po yung ginagawa ng NBI ngayon. Kasi marami nagsasabi ba't ang iniimbestigahan yung 18.
hindi po namin iniimbestigahan yung 18. Ang iniimbestigahan po namin ay yung kabuuan ng istoryang inilabas nila. Ganito po yan. Halimbawa po si Boss Ronald, si Sec Ronald, nagreklamo sa pulis. Di po ba, pag nagreklamo siya, ang unang ginagawa ng pulis, tinatanong siya, tinukuha rin siya ng statement. Tinitingnan yung mga sinabi niya at pag nakitang parang may katotohanan to yung inireklamo niya yung sunod na tinatawag. Ganun po yung procedure na ginagawa namin dyan. Hindi po yung sinasabi na ginigipit namin yung mga Marines. Yung po sinabi ko rin na anggulo na maaring biktima sila ng pagiging mahirap nila, under duress yung kanilang statement. Pag sinabi naman pong under duress, hindi lang naman po tinakot Kung may monetary consideration, appreciated yung concept mo. So, Kaya sir, kung po nilalayout yung sinabing may binilin, ang lead nga po namin, merong binilin na alagaan yung 103 na to, kaso mukhang hindi na ibigay yung supposed to be na mabibigay sa kanila. Ang sinasabi mo, Kaya po Director, nagkaroon ng parang problema. disgruntled sila dahil hindi sila naalagaan. Yun yung Yun na po, direksyon. kasama na po yan. Kasama na po yan at amin pong tinignan yung kanilang mga lugar, yung tinitira, nakita po namin yung katatayuan ng buhay nila. anong, Sa ngayon you po. said hindi nabigay yung dapat ibigay. What was it supposed to be? Ano yung dapat ibigay, sir? Meron, Allowance. meron pong promise na kahit na hindi na, wala na si saldi ko, yung dapat na sweldo nila buwan-buwan ay nabibigay at kung ano yung mga dapat pang mga babigay sa kanila. So ibig sabihin, nawalan po ng hanap buhay itong mga to, nawalan ng pera. What is noticeably, na-notice po namin dito, kung makita nyo po yung joint affidavit, may mga pinangalanan silang kasama nilang security personnel. And when we check it, active duty pa po itong mga to. So ibig sabihin, itong mga to, may mga trabaho pa. Maayos pa yung mga buhay nila dahil sumisweldo ng maayos pa rin doon sa kanilang trabaho. Oo. Ito po yung mga hindi sumama doon sa 18 kasi ganito po yan Yung 103, kinausap yan, 38 yung pumayag. Yan po yung isang validation namin dyan. Doon sa 38, 18 yung lumabas. Kaya nga sabi ko, mukhang may lalabas pa yata na 20 or so, ganyan. Kaya nga po mayroon pa naging schedule ulit yan kahapon sa Club Filipino Ang monitoring po namin sa Open Intel report sa amin, supposed to be may lalabas ng kahapon, nagbago na lang, naging political rally na lang po yung kahapon. So kung may 18 na lumantad, meron 20 na posible Na dapat, na na lumantad. posible pa dapat. So meron ka pang Opo. mga 65 na ano Na nang status hindi po nun? sumama. Oh, ano nga? Anong status Hindi po nun? sumama yun. Yes. May Anong, mga nakakausap na po kami ron, willing to give statements din po. Yung iba po, natatakot, gusto na lang umuwi ng probinsya, yun naman pong dapat nalalabas, natakot na rin. Ito po yung napaka-coincidental na makita nyo Nagsasalita sila, willing kaming humarap, lahat ng investigasyon, handa kaming lumaban, ganyan. Pero nung nilabas namin yung subpoena, sumabay din bigla na natatakot daw sa buhay nila, nawala bigla lahat. Maalala niyo po, may event pa dapat sila, yung UPI, may award. Nawala na po sila ron. Sir- Kahapon, nawala na po sila. Ngayon po, 1-year anniversary ng pagpunta sa Hague, wala na rin po activity. Oo. Sir, let me just clarify one thing. So is it your assumption at this point that this affidavit, that these testimonies were given under duress? Yan po yung term nyo, under duress. And if so, ang balak niyo po ba ay humingi ng affidavit, yung sabi ni Ombudsman Remulla that you might ask each one of them to give their own affidavits, hindi yung 18 in one? Yung po yung direksyon kasi napakahirap naman po, 18, ang affidavit po ang salaysay, that is your personal recollection of your participation of what you did doon sa mga pangyayari. Hindi naman po pwedeng sabay-sabay kayo gumawa niyan o sama-sama. Mas maganda talaga po na isa-isa. Yun po nga yung dahilan din kung ba't pinatawag namin yung notary public. Because in my 29 years of practice as a lawyer, first time kong naka-encounter ng joint affidavit na may inaakusahan, 18 po magkakasama. Normally kung joint affidavit, 2 tao yan, ganyan po. Pero yung 18 na napakabigat ng mga akusasyon, sama-sama kayo, hindi po yata maganda na tingnan dahil pag ipipresent mo rin yan sa korte, medyo magkakaroon din po ng katanungan. Tatanungin din pong isa-isa yung 18, ano bang participation mo rito? Ano bang ginawa mo? Ikaw ba nagbuhat ng maleta? Saan mo ba ito dinala? Ganun po yung pangyayari. And out of the 18, sir, you said 8 doon, 8 of them were not even assigned to Zaldico. Tama? Tama po. Yung po, sigurado Saan na po po tayo dyan. saan Meron po sila tayong naka-assign? positive.
may inassignan pong tao na PR man po na ginagamit po ni former Congressman Saldico. At So I'm sorry, wag niyo na po munang tanungin yung pangalan at hindi ko rin po sasabihin for safety reason po ng tao. parang alam na namin, sir. Joke lang. Pero hindi assigned directly kay Zaldico, pero assigned sa PR guy niya. Tama? Opo, tama po. Opo. Director, may mga claims kasi itong mga alleged ex-Marines na kaya hindi sila lumalantad ay may death threat sa kanila. Na-check nyo na ba kung may basihan itong mga death threat sa kanila? Well, unang-una po, ako ang sasabihin ko nga, napakabigat ng aligasyon na ginawa mo at malalaking tao yung nagbigay ka aligasyon. Siguro naman bago ko humarap dyan, ipinagdasal mo na yan, kinonsulta mo pamilya mo, nag-reflect ka talaga, tinanong mo yung mga kaibigan, abogado mo, na kung ano bang mangyayari sa akin. Ibig sabihin, nakahanda ka sa anumang mangyayari. Yun yung sinasabi ko. At lagi naman nilang sinasabi, nakahanda kaming humarap kahit anong investigasyon. Ganito po yan. Dinala nila sa ombudsman. Ibig sabihin, naniniwala sila rin sa ombudsman na dapat kayo mag-imbestiga. Baka po nakalimutan ni Atty. Baligod na ang ombudsman have the authority to deputize any agency para tulungan sila sa investigasyon. Ito na nga po ngayon, binigay sa NBI. At gusto namin mag-imbestiga. Nagpadala kami ng legitimate na mga subpoena. Bakit biglang sasabihin may tumatakot sa buhay? Kaya nga ang habon ko po, we are capable of protecting them. Kung gusto nila, kami magpuproteksyon sa kanila, we can even provide safe houses. At kung may mangyari sa kanila sa panahon na kami ang nagpuproteksyon sa kanila, kami po ay personal na mananagot dyan. Mahirap naman po kasi yung parang maglalabas ka ng aligasyon, tapos sasabihin mo, wala kang pinagtitiwalaan na ahensya ng gobyerno. Gulo po ang hinahanap natin kapag ganun po. Pero kung sakali, willing kayong bigyan ng security itong mga taong ito? Willing po. We are very much willing to do that. At meron naman po kami facilities at able men and women of the NBI to do that. Attorney, meron din bang effort to find out kung nasa na si Orly Gutesa? Well, yun nga po yung problema. Sino po bang huling kasama at sino ang naglabas kay Orly Gutesa? Kasi napakahirap naman po pag nag-testimonya, nung kine-question na yung testimonya mo at yung pagkatao mo, bigla na lang nawala tapos ibibintang na lang lahat kung kani-kanino. Mahirap naman po yung ganun. Kaya nga po pinatawag natin yung mga taong nakapaligid dyan dahil baka sila po ang nakakalam at sila rin nakakalam. Ngayon po, yung sa 18 allegedly Marines, ang address na binigay nila, kaya namin doon din dali sa Pina, address ng opisina ni Atty. Baligod. Anong status at director nung lumabas na balita na pinatawag nyo yung asawa ni Mike Defensor? Nasama po siya. Yeah. Bukas po yan. Bukas po lahat yung 18. Bukas po yung 18. Bukas po si Mike Defensor, yung asawa po niya, si Atty. Baligod, bukas din po. Yung presidente po ng Club Filipino, bukas din. Sa Biyernes naman po, si Pastor Ephraim Tindero, pinatawag din po namin. So, of the 25 people who were already subpoenaed, you're expecting all of them to turn up tomorrow, sir, kasama ng 18 Marines? I was hoping po, I think as a lawyer, si Atty. Baligod, he should advise your clients na dapat dumalo tayo rito. Pero kasi dinala niyo po yung kaso sa ombudsman Ibig sabihin, you submitted to the jurisdiction of ombudsman, then you will participate in every stage of the proceedings of the ombudsman. And since ombudsman delegated the investigation proper to the Office of the National Bureau of Investigation, dapat po mag-participate po siya. Sakaling hindi sila dumalo bukas, Director, anong recourse nyo? Well, ang NBI po, may subpoena power but we don't have the contempt power. But again, I'm saying we are deputized by the by the ombudsman. We will report this to the ombudsman and probably ask for to exercise their contempt power. But just the same, since we have a subpoena power, under the rules of court, pwede po kaming mag-file sa court ng petition to cite them in contempt for disregarding our subpoena. But can the Attorney, case... meron bang anong latest nyo dun sa paghahanap kay Mr. Saldico? Well, the president made a statement that positively is in Portugal, and kami naman po on the side of the NBI, we already completed the submission that is needed for a red notice to be issued to Mr. Saldico. Pero hindi pa nandun na-issue. Po yung process namin.
Hindi pa po kasi iniintay po namin yung communication from the Interpol. And tama naman po, sinasabi nga ni Presidente, hindi naman tayo pwedeng basta pumuntang Portugal at arestuhin siya doon. We are in constant communication with our counterpart, the Interpol, and also the government, the NCB of Portugal po. Director Matibag, if the 25 people that were subpoenaed tomorrow do not appear, can the case still move forward? Can it still progress? Kasi one thing that the other side keeps accusing media of is, or the authorities of, is bakit daw ayaw investigahan yung testimony ng 18 Marines? But can you respond to that? Is the case still moving kahit na they've stopped cooperating at this point? Ma'am, ayun nga po yung sinasabi ko. Yung proseso po, iniimbestigahan yung buong proseso at ibig sabihin po, lahat po ng anggulo tinitingnan namin. Ang sinasabi ko nga po rito, nag-file sila ng complaint, kailangan namin i-validate yung complaint nila. Mahirap naman pong ipapatawag namin yung mga pinangalanan nila, nagbabubuan, nag-witch hunting kami, na i-confront namin sila with the evidence and proof na later on, mapapahiya kami na hindi naman pala totoo. Ganun po yung investigation. So ngayon po, pag sila mag-appear and na-substantiate nila yung claim nila, may mga evidence, solid evidence proving na itong mga pinangalanan nila ay may pagkukulang at pagkakasala sa batas. We will never hesitate to call them also and investigate sila. Kasama po sila sa investigation, but there is a process that we are following. Na yun po yung proseso. Ulitin ko nga po, kung kayo po nagreklamo, hindi naman basta pinakinggan ko yung reklamo, tatawagin ko yung nireklamo. Ang gagawin ko, ibabalidate ko po yung inyong reklamo. Kagaya nga po niyan, sinabi, nag-deliver sa Ilocos ng 5 maleta gamit yung air taxi. Sabi ng air taxi, wala kaming records. At sinabi pa nga nila, 5 maleta, napanood ko kay Jessica Soho, ang sagot nila, 3 maleta na. So, we have to find consistency sa statement nila na unang-una, dapat yung 18 po, mag-issue kayo ng statement nyo na isa-isa. Ano ba yung participation po ninyo? Kasi doon pa lang po sa unang pangalan nila, 18 Marines. Meron ng kasinungalingan eh. Pero Kasi I understand. natin, hindi Marines eh. Oo, I understand, sir. I just wanted to set the record straight kasi nga this narrative that ayaw daw investigahan yung testimony nila keeps coming up, Ronald. Hindi, kung sakali lang, Director, kung dahil isang susing usapin dito yung napakarami, daan-daang maleta. Kung ma-locate nyo kung nasaan sila, timbrihan nyo naman kami. Oo, tatawagan ko po kayo, personal, bago kayo magsalita. Si Ronald lang po, sir. But Director, ililinawin ko lang at this stage, you are still verifying the statements of these people. Hindi sila iniimbestigahan ng NBI kasi yun ang parang pinalalabas ng kabila. Bakit parang nag-suspect ng mga to? Hindi po, iniimbestigahan po Pine-verify natin nyo yung kanilang statement. Yung buong allegation po, saka hindi po nila pwedeng sabihin, hindi namin iniimbestigahan yung statement nila. Kaya nga po namin sinampi na yung air taxi dahil yung allegation nila eh. Sinecheck na nga po namin eh. Kaya nga po namin pinapatawag yung mga binanggit dahil may mga nabanggit silang tao na ganun po eh. So, ibig sabihin, dapat po tingnan yung kabuuan. Mahirap naman po yung hinuhusgahan sila sa yung ginagawa namin na porke nagtatanong sa kanila, ba't ka nagreklamo kung ayaw mong tanungin? Sir, last na, kanina you said there were other inconsistencies that you came across. Ano pa po, apart from the air taxi and yung maleta sa Ilocos? Well, yun po, yung unang-una na nga, 18 Marines, yung pala. Doon sa 18, 4 na kagad, hindi po Marines. Yun po yung isang inconsistent na doon. Tapos mayroon po kami palang na-validate na pangalan na pinangalanan nila who's willing to say na hindi ako kasama dyan, but ako pinangalanan. Yung po sa mga security na mga nasa active duty. That's why we're coordinating with PNP, we're coordinating with other military group para po ma-certify yung mga pinangalanan kung talaga pong parte ng grupo na yon. Siguro naman po yun yung tamang proseso. Kumbaga, hindi tayo makaka-move forward kung hindi po natin ma-check talaga yan. 36 pages po yung affidavit nila eh. Na aming hinihimay po. Hinihimay po namin ngayon. On another note, Director, ay kayo rin ba ay kasama dito sa investigasyon ng mga sabongero na missing noong nakaraan? NBI ba ay bahagi dyan sa paano biglang nawala sa eksena yung napaka-celebrated na kaso na yon, no? Well, actually, tama-tama po yung tanong niya. I just cannot
go into details Sir Ronald, pero kanina po we are following a lead kung saan po umiikot o nagtatago po yung ating pong primary suspect doon sa missing sa Bungero, si Mr. Atongan. So hindi po namin binibitawan yan, nakatutok po kami dyan. Lahat po ng mga high profile, sila General Bantag, binabanmanan po namin kung nasaan po yung mga yan. Nakatutok po Nasa tayo. Pilipinas po si Atong Ang. Well, ang report po, there's a strong indications na nandito pa po siya. Although, of course, we are not discounting the possibilities na pwedeng nakalabas siya because nakita nyo naman po yung ating geographical location, yung ating geographical landscape. Marami pong exit points at entry points. Napakadali pong lumabas-pasok. Ano po. Pero may strong indications po, strong open intel na nandito pa po siya. Okay, we'll leave that there. Thanks so much for talking to us. Balitaan nyo kami tomorrow after tomorrow's hearing or meeting with the Yes, po. subpoenaed individuals. Salamat, sir. NBI Director Melvin Matibag. Salamat, Director. Thank Maraming you, salamat po. Director. Magandang hapon po. Thank you po. And that is all the time we have for today. Buti naman, hindi ka nahulog today. Safe ka na. Lumayo kasi siya sa'yo. Oo nga eh. Beyond my Touch arm's me not. reach. Kaya dumidistansya ako eh. Mas delikado yung kaya kang abutin kaysa mahulog ka sa silya. Thanks for joining Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief at Philippine Star. Ronald Llamas, a resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. for Storycon. I'm Gina Lay. Kapatid, we are One News, all sides, all time. Bago-bago, minsan pandit, minsan heckler. Oo nga na. Ano ba gusto mo? This is the Story Conference Group or the Storycon Group.